Inom ako ng aking warm water. Nakikita niyo ba ako, guys? Ayan, mas okay yung malapitan. Dito ko kayo ilalagay. Kasi, alam niyo ba pag gabi minsan, may mga times na yung mga aso dito sa amin, sa area namin, nagsasabay-sabay silang lahat na duga-uwang ba? Iga mo natumba siya. Sorry. Ayan. Kasi wala akong mapapatungan ng camera ko. So, okay na yan. So, yung mga aso dito sa amin, like, a while ago lang ba, na sabay silang lahat. Guys, paano ba yun sabihin sa Tagalog, guys? Kung sa Ilonggo, pag-inuwang sila. Oo, gumaganyan sila ba, guys? Paano ba yun sabihin sa Tagalog? Sabay-sabayan sila lahat, guys. Kaya parang matatakot ka, tapos sabayan pa nung mga iba pang aso na kahol ng kahol. Ang pangit ng pagkakahol ba. So, there are times na talagang may ganito dito, guys, na parang halos lahat ng mga aso ganyan. So, nakakatakot, di ba? Parang ang weird, parang may something na may nakikita sila na hindi natin nakikita. Meron talaga dito, guys, ilang beses na yan. So, kanina, pag ganyan, guys, natatakot ako. Kaya talagang inaano ko yung mga kurtina na sarado. Kanina kasi nag-ayos-ayos ako dito. So, ayun, nangyari na naman. So, pag ganyan, parang natatakot ako kasi parang feeling ko ba, may mga nakikita sila na alam nyo na ang ibig kong sabihin. Nasabi ko, gano'n naman, parang nanindig yung balahibo ko na hindi ko maintindihan ba. Ganun talaga, guys, lalong-lalo dito pag gabi, na sobrang dami na mga locals, na mga street na mga aso, guys. Pero kilala na nila yan, like kami, kilala na nila kami kasi dito ang mga aso dito, grupo-grupo. So, kilala na nila sa amoy ba, na taga dito yan. Kasi grupo-grupo ang mga aso dito, nakakatuwa kaya sila. Kaya nung buhay pa si Kanchi, tsaka si Aute, si Kanchi, baby talaga namin yan. Hindi talaga yan siya, kumbaga kahit si Aute, hindi siya pumapayag na ilalabas si Kanchi. Kasi pag konting labas lang ni Kanchi sa banda sa gate namin, marami nang mag-aaway sa kanya. Kasi syempre, siguro baka yung ibang mga aso, talagang ayaw nila yung mga ibang lahi na aso, na may mga breed ba. So, katulad ni Kanchi, kasi si Kanchi sweet siya, at baby talaga ba siya, yung parang kahit anong away sa kanya malambing. Kasi ano yon, golden retriever, mix siya at labrador. So, malambing siya, very sweet, tapos talagang ano siya talaga, very jolly at playful talaga siya. And very friendly talaga siya, guys. Yun lang ang problema. Pag konting labas-labas na siya, kasi gusto niya rin kay Ote, gusto niya rin sumama, pero kasi kahit si Ote, naramdaman ni Ote na hindi siya wini-welcome ng ibang aso, lalong-lalo yung ibang grupo na aso, guys. Totoo yun, guys. Kaya ang laging nag-aano sa kanya, nag-defend si Ote. Nalulungkot tuloy ako kasi napapag-usapan natin sila. 3 years na sila, guys, no? 3 years na silang wala. Pareho. Kasi magkasunod lang sila September 23 yon. Nakakamiss kasi si Aute talaga kumbaga talaga siya, kahit gaano mo siya pigilan, sanay talaga siya, kumbaga asong kali talaga siya sa dugo niya talaga. Pero andun talaga yung grabe si Aute talaga, kahit saan mo siya dalhin. Pag may nangaaway sa kanya, hindi niya yan talaga tatalikuran. Si Kanchi naman, pag gusto ni Kanchi, lalabas-labas siya, pero kasi labas lang niya dyan, nilalabas siya namin kasi syempre gusto ni Kanchi na maglaro-laro. Tsaka gusto niya talaga, pag nandito yung brother-in-law ko, kahit saan yan, dinadalayan siya, si Kanchi tsaka si Ote. Dadalhin niya yan mag-walking, kahit alam niya maraming mag-aaway kay Kanchi. Normal lang naman siguro sa mga aso yan, guys. Pero ang importante sa kanya, madala niya ng lakad, na exercise. Na kasi si Kanchi, guys, no? Na overweight siya kasi talagang spoiled. Spoiled yan. Si Aute spoiled din. Pero mas na-spoiled si Kanchi, guys. Grabe, sobrang spoiled si Kanchi sa bahay na ito. And ayun, si Aute din, guys. Kaso lang si Aute, spoiled din siya, pero hindi siya yung aso na gusto niyang i-baby siya katulad ni Kanchi. And then, pero kung ano yung kay Kanchi, ganun din kay Aute, guys. Hindi pwede na wala si Aute. Nung darating yung brother-in-law ko, guys, galing Amerika, kung ano yung pasalubong para kay Kanchi, ganun din ka Aute. Kung anong matitikman ni Kanchi, ganun din ka Aute. Dalawa yan sila, guys. Like mga higaan nila, mga kainan nila, mga bago talaga yan. Tapos dinadalahan talaga sila. Lalo-lalo itong festival na magtikahan yung mga aso.
special talaga yung kakainin nilang dalawa, galing talaga Amerika yan. At inihanda talaga yan. Tapos yung mga shampoo nila, may mga brush sila, yung ganun. Nakakalungkot. Si Aute kasi hindi siya malambing. Parang stricto siya at seryoso siya na aso. Si Kanchi naman, baliktad sila, kaya magkasundo silang dalawa. Kahit nga lambingin siya ni Kanchi, nagagalit siya. Parang very, very sweet siya kay Aute. Si Aute kahit minsan gusto na niyang magalit kay Kanchi. Pero kasi hindi niya rin matiis, hindi niya rin kayang magalit or saktan si Kanchi, guys. Kasi grabe siya grabe siya mag-protect kay Kanchi. Minsan nga, labas lang si Kanchi. Kasi pabalik-balik lang dyan si Kanchi, dyan siya mag-exercise. And, ayun, bigla na lang yan si Aute babalik kasi pinaproteksyonan niya si Kanchi sa mga ibang aso na kasi minsan makita lang nila si Kanchi dito banda sa amin, papasukin nila, tapos 4 na aso na, 5 aso na, dumadami na. So pag nandyan si Aute, hindi sila lalapit dahil takot sila kay Aute, guys. Wala lang, na-share ko lang sa inyo, guys, kasi napag-usapan natin yung tungkol sa aso. Kaya, tama na lang. Tama lang na i-share ko sa inyo. Pero talagang sobrang talaga, guys. Until now, malungkot pa rin. So ito na lang, guys, kasi natulo na naman yung luha ko. Malapit na naman yung kukurtihar yung sa mga aso. Yan, nakakamiss lang kasi mahalala ko ng yung magkukurtihar. May oras kasi kung anong oras papaliguan na yan silang dalawa. Tapos naka-ready na yung mga garland nila. Tapos bago pa yung kainan nila, galing pa yan Amerika lahat, guys. Lagi yan. Tapos yung mga pagkain nila, naka-ready na. Tapos bago sila paliguan, naka-ready na rin yung shampoo nila. Dala talaga yan, piniprepare talaga yan, guys. At tina-timing talaga yan ng brother-in-law ko pag malapit na ang mga ganitong okasyon. May nakalaan yan para sa 2 aso, guys. Sa totoo lang. Ganito ang mangyayari. Ako, guys, high school ako, grabe. May pusa ako. Grabe ako guys, magmahal sa hayop. May pusa ako, grabe. Yung mama ko give up sa akin. Sabi nga ng mama ko sa akin, tulungan nyo yan. Dahil hinahanap niya ang pusa niya, hindi siya titigil. Baliw na ito, baliw. Grabe, guys mo. Pero siguro na sa attitude ko na rin na pag once nasaktan ako, kahit ano pa, guys, kung talagang nasaktan ako, hindi na ako babalik o hindi na ako uulit sa ganyan. Tapos itong aso, grabe, parang naano talaga ako kay Kanchi tsaka Aute kasi mga baby pa. At malamig na pala sa amin ngayon, 10 degrees. So, bali may news pala na kaninang umaga nag-drop yung temperature sa 16 degrees. Ayan, 4 a.m. 16 degrees dito, guys. Yan, mamaya daw 16 degrees. So, kasi may balita, nag-13 degrees na nga, by Monday, Tuesday. Yan. So, medyo, na, guys, malamig na. Lumalamig na talaga. So, ayan. At saka, ano pa bang sasabihin ko? Anyway, bukas na lang. Bukas na lang, guys. Bukas ko na lang i-share sa inyo yon. Maganda din naman yung i-share ko at marinig ko rin yung mga opinion nyo. At yun, bukas na lang yun. So, mag-good night na ako sa inyo. And see you again sa ating mga susunod na mga vlogs. And salamat again sa inyong mga guys, laging pagko-comments. I-end ko na yung vlog ko. Thank you so much sa pagsama nyo muli. And sorry, naging emotional ako. Again, dapat hindi ito yung magiging topic natin. Pero thank you kay Aute at Kanchi na talagang nagpapaalala sila dahil nga malapit na nga yung kukurtihar. Kaya ito ako ngayon nagsishare sa inyo and emotional. So, ayun. Pero okay lang yun, guys. Tanggap naman na namin. Hindi lang naman ako emotional pag-uusapan ang ganito. Pero kasi lahat buong family na kasi mahal sila at napamahal sila. So ayun, guys, mag-good night na ako and thank you so much again. Mag-ingat kayong lahat. God bless you all. And see you again sa ating mga susunod na vlogs. I love you, guys. So 10:22 na dito. Good night!